You were supposed to... James Bond. Si Sir Thomas Sean Connery, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang si Sean Connery, ay isang kilala at iginagalang na aktor mula sa Scotland. Siya ay ang una, at itinuturing na pinakamahusay na gumanap sa papel na si James Bond 007, na nagsimula noong 1962 sa pelikulang Dr. No, at ipinagpatuloy sa ilan pang mga sumunod na bahagi ng serye. Bukod sa pagiging Bond, nagtagumpay din siya sa iba't ibang uri ng gampanin, at nanalo ng Oscar Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang The Untouchables. Ginawaran siya ng titulong Sir ni Reyna Elizabeth II bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa sining ng pelikula. Mula sa simpleng buhay, ay umangat siya upang maging isa sa mga pinakakilalang bituin sa buong mundo. Ipinanganak siya noong August 25, 1930, sa Fountain Bridge, Edinburgh, Scotland, sa isang pamilyang simpleng manggagawa. Ang kanyang ama na si Joseph ay nagtrabaho bilang manggagawa sa pabrika at driver ng truck. Habang ang kanyang ina naman, na si Euphemia, ay tagalinis ng bahay. Lubos na mahirap ang kanilang kalagayan. Lumaki si Sean sa isang maliit na bahay na walang sariling palikuran. At kinailangan niyang huminto sa pag-aaral sa edad na 13 upang tumulong sa gastusin ng pamilya. Dumaan siya sa iba't ibang mabibigat na trabaho, tagahatid ng gatas, driver ng truck, manggagawa sa gawaan ng barko, at maging tagakinis ng kabaong. Kahit bata pa, matibay na ang kanyang pangangatawan at kalooban. Sa edad na 16, sumapi siya sa hukbong dagat ng kaharian ng United Kingdom, ngunit napilitan siyang umalis, pagkalipas ng 3 taon, dahil sa karamdaman na ulcer. Paglabas sa serbisyo, naging masigasig siya sa pagpapalakas ng katawan at bodybuilding. Nagbunga ito nang makamit niya ang 3 pwesto sa paligsahang Mr. Universe noong 1950. Ang kanyang matikas na anyo at taas ay naging daan upang mapansin siya. At noong 1952, nakakuha siya ng pagkakataong sumali sa pagtatanghal na South Pacific. Dito nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa sining ng pagganap. Sa simula, maliliit lamang at hindi gaanong kilalang mga papel ang kanyang nakukuha. Ngunit dahan-dahan siyang humuhusay at nakikilala. Ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay dumating noong 1962 nang siya ay mapiling gumanap sa papel bilang isang secret agent ng Britanya, isang tanyag na karakter na si James Bond 007 sa pelikulang Dr. No. Hindi inaasahan ng marami na ang isang lalaking taga-Scotland ay magiging angkop sa papel, ngunit pinatunayan ni Sean Connery na siya ang pinakamahusay sa mga pagpipilian. Ang kanyang pagganap, na may halong kagandahan, talas, tapang, at pambihirang karisma, ay agad na umantig sa mga manonood sa buong mundo. Gumanap siya sa 6 na serye ng opisyal na pelikula, at ito ay ang From Russia with Love noong 1963. Goldfinger, noong 1964. Thunderball, noong 1965. You Only Live Twice, noong 1967. Diamonds Are Forever, noong 1971. At muling bumalik, sa hindi opisyal na pelikulang, Never Say Never Again, noong 1983. Dahil sa kanya, naging pandaigdigang kababalaghan, si James Bond. Ngunit ayaw niyang makulong lamang, sa iisang karakter. Sinadya niyang piliin ang iba't ibang uri ng kwento at gampanin upang ipakita ang kanyang lawak sa pagganap sa iba't ibang mga karakter bilang artista. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang karera, nag-iwan siya ng mga di malilimutang obra. Mula sa pagiging bida sa pelikulang Marnie noong 1964 ni Alfred Hitchcock, Murder on the Orient Express noong 1974 at The Man Who Would Be King noong 1975, hanggang sa mga paborito ng marami, tulad ng Highlander, noong 1986, kung saan, sinabi niya ang tanyag na linyang, with heart, faith, and steel. In the end, there can be only one. Noong 1987, nakamit niya ang pinakadakilang pagkilala sa larangan ng pelikula.
Nanalo siya ng gantimpalang Academy o Oscar para sa pinakamahusay na pangalawang aktor dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Jim Malone sa pelikulang The Untouchables. Patuloy siyang nagbigay ng magagandang palabas sa mga sumunod na dekada. Nariyan na ang bilang ama ni Indiana Jones sa pelikulang Indiana Jones and the Last Crusade noong 1989. Bilang kapitan ng submarino sa The Hunt for Red October noong 1990. Bilang matapang na kasapi ng hukbo sa pelikulang The Rock noong 1996. At bilang isang matalinong manunulat sa kanyang huling pangunahing pelikulang Finding Forrester noong 2000. Bilang pagkilala sa kanyang mahabang serbisyo at ambag sa sining, ginawa siyang kabalyero o knight ni Reyna Elizabeth II noong 2000. Sa kabila ng kanyang tanyag na pangalan sa buong mundo, nanatiling mahalaga kay Sean Connery, ang kanyang buhay pampamilya. 2 beses siyang nagbuo ng tahanan, at ang kanyang mga relasyon, ay naging bahagi, ng kanyang mahabang paglalakbay sa buhay. Ang kanyang unang asawa, ay ang kilalang aktres na si Diane Cilento, isang taga-Australia. Sila ay nagkatagpo sa mundo ng pelikula, at nagpakasal noong 1962, sa panahong nagsisimula pa lamang sumikat si Sean bilang si James Bond. Sa pagsasamang ito, ipinanganak ang kanilang tanging anak na lalaki, na si Jason Connery, noong 1963. Lumaki si Jason, na sumunod din sa yapak ng kanyang mga magulang, at naging isang aktor at direktor din. Gayunpaman, dahil sa bigat ng trabaho, at pagkakaiba ng kanilang mga prioridad, naghiwalay ang mag-asawa, at opisyal na nagdiborsyo, noong 1973. Makalipas ang 2 taon, nakilala ni Sean Connery, ang kanyang magiging kasama sa habang buhay. Ang magandang pintor na si Micheline Roquebrune, na may pinaghalong lahing Pranses, at Marokino. Nagpakasal sila noong 1975, at ang pagsasamang ito, ay tumagal ng mahigit 45 taon, hanggang sa pumanaw si Sean, noong 2020. Wala silang naging anak, ngunit tinanggap at minahal ni Sean, ang 3 anak ni Micheline, mula sa kanyang nakaraang relasyon, na sina Stefan, Oliver, at Micah, na itinuring niyang sarili ring mga anak. Sa paglipas ng panahon, naging lolo rin si Sean. Mula sa kanyang anak na si Jason, nagkaroon siya ng apo, na si Dashiell Connery, na lumaki rin sa loob ng mundo ng sining. Sa kanyang mga huling taon, kasama niya si Micheline sa kanilang tahanan sa Bahamas. Namumuhay ng payapa, at malayo sa ingay ng industriya, kasama ang pagmamahal, ng kanyang buong pamilya. Kilala rin si Sean Connery, sa kanyang matibay na pagmamahal sa kanyang bayan. Matapang siyang nagsalita, at sumuporta sa hangarin ng kalayaan, ng Scotland. Naging masigasig din siya, sa mga gawaing pangkawang gawa, at pagtulong sa kapwa. Nagpasya siyang magretiro sa pagganap, noong 2006, at namuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Lalo na sa Bahamas, kung saan, madalas siyang tumira. Sa kanyang mga huling taon, dumanas siya ng kalusugang pangkaisipan, at demensya. At, noong October 31, 2020, si Sean Connery ay mapayapang pumanaw, sa edad na 70 taong gulang, sa kanyang tahanan sa Nassau, Bahamas. Iniwan niya sa mundo, ang isang pamana na hindi mapapantayan. Hindi lamang bilang, ang orihinal at pinakamamahal na si James Bond, kundi, bilang isang lalaking mula sa kahirapan, ay umangat, gamit ang sipag, talino, at dangal. Ang kwento ni Sean Connery, ay paalala sa atin, na kahit saan ka man magmula, ay maaari kang, maging isang alamat.